Magandang hapon po sa bawat isa na nakikinig po, nanonood ng ating Facebook Live dito sa Rema Philippines. So, ako po si Ate Ruth. So, yung mga naging topic natin, yung 7 benefits of salvation. So, naituro ng mga pastora natin, no, like yung number 1, sabi niya, deliverance from enemies. Sabi ni Pastora Irish, ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang best para sa atin. No? So, hindi niya lang tayo niligtas nang wala lang. Kasi niligtas niya tayo kasi alam niya na yun yung best para sa atin, yung deliverance. No, binigay niya kasi yun yung best para sa atin. So, sabi nga po ni Pastor Irish, ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda, yung best para po sa atin. And like for example, sa pagkain na lang, kung makikita natin sa pattern, sa offering, no, sa nung unang panahon sa Old Testament, pag nag-o-offer, hindi naman po kinakain ng mga nag-o-offer yung dugo, yung taba, no? So sa kay Lord 'yon. Sa atin sa mga kumakain, ang pinapakain yung mga laman talaga. So kasi alam ng Lord yung best, alam ng Lord na hindi maganda para sa atin yung taba, no, tsaka yung dugo, no? So alam ng Lord yung best para sa atin. Sabi niya ganon, ililigtas niya tayo mula sa mga kaaway upang makapaglingkod sa Kanya ng walang takot. So, number 2, sabi po dito, mercy from God. Sabi ni Pastor Irish ay napakasagana po talaga, no, ng habag at pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po. Alam niyo po nung time na si Kristo po ay naipako, sabi nga po ng Biblia, no one can take my life away from me kasi binigay ko ito ng kusa. No, nabanggit po ni Pastora na hindi na-break yung mga buto niya. Kasi yun din yung sinasabi ng propesya, na walang mabibreak na buto kay Jesus Christ. Unlike po dun sa mga kasamahan niya, binali po intentionally yung buto niya, yung buto nila, para hindi na mag-extend kasi nga kinabukasan, piyesta na, di ba? Magpipiesta na. So, bad luck sa kanila, kakalat yung curse, sinasabi nila yung sumpa, pag naabutan pa yung na-crucify dun sa cross sa araw ng feast. Pero dito kay Jesus Christ, hindi siya binalian ng buto, no? Namatay po siya earlier than expected. So, ganun, grabe, no? Nagmamadali si Lord na mamatay para iligtas yung dapat iligtas. Sabi niya, hindi, walang kumuha ng buhay ko sa akin. Kasi po, binigay niya ito ng kusa. Ito po ay ang awa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Nabanggit po ni Pastora Trixie dito po sa number 3, sa justification by faith. Nabanggit po niya yung verse dito sa Galatians chapter 3. Sabi niya, cursed is he who hangs on a tree. Sabi niya, ginawa ni Jesus Christ ito para sa atin so that the blessings of Abraham might come upon us. So gusto po ng Panginoon na makuha natin kung ano yung para sa atin, na makabubuti para sa atin. Kinuha niya lahat ng sumpa. Amen po. And we are justified by faith. Amen po. He's declared righteous in the sight of God, and yet dinali niya po lahat ng kasalanan nating. Amen. Ano ba ibig sabihin ng justification? The quality of being morally right. So, sa paningin ng Diyos, we are justified dahil sa ginawa po ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Number 4, peace with God. Sabi nga po ni Pastora Trixie, nung na-born again ka, hindi naman agad may nakuha material na bagay. Di ba po? So, ang una, nung na-born again ka, ang una mong nakuha is yung peace, yung love. Tama po ba? Kasi during camp, wala namang bumagsak sa harap ko na pera, wala namang pong bumagsak sa harap kong sasakyan. So that time, ang naramdaman ko is yung pagtanggap ng Diyos sa akin, yung peace. Napakasarap, sabi ko nga may ganito palang klaseng bagay, no? May ganito palang bagay na pwede ko palang maranasan. So hindi ako aware na may ganon, no? Kaya nga, maganda, nung nakuha na natin yung salvation, dapat i-share din talaga natin sa iba kasi maganda maranasan din nila yung mga perks natin
no, yung mga benefits, mga perks, yung mga ino-offer ng Diyos sa atin. No? So, sana maranasan din nila at tayo ang gagamitin ng Diyos para doon. Amen po. So, hindi agad material na bagay. So, makukuha mo agad doon yung peace. Amen po. Ang tao ay naghahanap ng source ng peace. Ngayon, kahit anong hanap niya, hindi niya po ito pwedeng matagpuan sa kahit anong bagay dito sa mundo. Pwede kang may malaking utang na puno-puno ka pa rin ng kapayapaan kasi alam mong ang Diyos ay magbabayad ng utang na yon. Pero pwede ka namang may konting utang pero para ka ng katapusan mo na ng daigdig. So, walang peace, walang shalom. So, lagi po nating tandaan, if you have Jesus, you have everything. No? May tulong po ang Diyos at ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan po sa bawat isa po sa atin. At sabi nga po ni Pastora, sabi niya, kailangan pong magtuloy-tuloy po tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po. Kasi pag nandun ka sa kalooban ng Diyos, andun po yung kapayapaan. Amen po. Sabi nga po dito sa Psalms chapter 16, in your presence there's fullness of joy. At your right hand and pleasures forevermore. So, may time, minsan may isip mo na, bakit wala na yung peace? Bakit wala na yung peace? Magtanong po tayo, baka po wala na po tayo dun sa presensya ng Lord. So, mas maganda po, mag-reconnect po ulit tayo kay Lord. Amen po, kasi siya po yung source ng joy, siya po yung source ng peace. So, ito po yung mga perks natin nung na-receive natin yung salvation, nung na-receive natin si Jesus Christ. So, may sabi nga ni Pastor Sara, package, no? Yung natanggap mo. Tapos, dito po sa number 5, yung holiness and righteousness. So, ano ba yung holiness and righteousness? Holiness sets the standard, and righteousness is the result of relationship that fulfills the standard. So, sabi nga po ni Pastora Sara, kasabay ng kaligtasan na natanggap natin ay pagkakaroon po ng kabanalan at pagiging matuwid. No, nung na-born again tayo, nung nakatanggap tayo ng salvation, parang feeling mo, ang linis-linis mo, feeling mo, yung bang yung ang tuwid-tuwid mo talaga. No, halimbawa, may time nga, minsan yung kaboborn na yan, nadudulas, napapamura, bigla nilang hahampasin po nila yung bibig nila. So, nagkakaroon na sila ng conviction between right and wrong. So, nagkakaroon na sila ng awareness. No, may conviction na mali ang ginagawa mo. Unlike before, nung wala pa yung kaligtasan sa kanila, sa atin, wala tayong pakialam, no? Buhay ko to, wala akong sinisirang buhay ng iba. Pero nung na-receive na natin yung salvation, automatic. Built-in, andun na yung holiness. Kasi the moment na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, syempre yung holiness niya, yung nararanasan mo dun sa loob mo. Kaya kapag may nagagawa ka na hindi tama, parang akala mo may safeguard, no? May nagsasabing may mali, no? May mali. Yun po yung conviction ng Holy Spirit sa atin. Amen po. At ang kabanalan daw po, ito po ay nakikita sa pananalita, sa pagkilos, sa pag-iisip, sa pamumuhay. Maaaring yung kilos mo ay sa harap ng maraming tao ay maayos, pero kamusta po yung the way how we think, no? Pwedeng yung nakikita ng tao sa atin is okay, pero hindi naman kasi nila nakikita yung loob ng isip natin. So, ang Diyos po nakakalam niyan. Amen po. At isang dagdag po rito, makikita mo ang kabanalan sa pananamit. Nung ako po ay kaboborn again, isa po yan sa struggle ko yung pananamit. Kasi sobrang daring, sobrang yung mga suot, uso po kasi na yung spaghetti, yung mga tube, yung mga kita yung pusod, make sure malinis yung mga pinapakita mo. Pero once na ikaw ay Christian na, nagbabago na rin the way how you dress. Tama po ba? Makikita na doon na hindi ka na nagpapakita ng maraming laman. Di ba? Ng skin. Hindi ka na nagpapakita ng maraming skin. No? So, ang kabanalan ay nakikita rin sa pananamit. Amen po. At kung malayo tayo kay Lord, sabi nga ni Pastora Sara, ay hindi po natin magagawang magbago. Napakahirap. No? Yung nakasanayan mo, the way kang magsalita, the way kang kumilos, the way kang manamit, hindi ganun po kabilis talaga. So, it took, I think, for me, mga
maybe 2 years or more para dun sa pananamit na yan. Pero at least, nakikita mo may progress. Tama po ba mga kapatid? Pero mas mahirap kasing magbago at hindi ka magbabago kung malayo po tayo sa Diyos. So ito yung perks ng may salvation. Ang bawat isa, yung benefits ng salvation, yung magkakaroon ka ng pakiramdam sa loob mo ng may mali dito sa pananamit na to. No? So mas nagiging desente. Tignan ng mga tao, ang mga anak ng Diyos. No? Dahil nakikita sa itsura sa panlabas. Amen po. Gusto rin ng Diyos, sabi ni Pastora Sara, na maging maayos po ang buhay natin. Since may conviction na, nadi-discern na natin yung mali. Alam mo na yung mali sa tama. Number 6, reconciliation to God. Bringing back together again. Bakit po ba? Bakit again? Originally, close naman po talaga ang tao sa Diyos. Pumasok po ang kasalanan, nagkaroon po ng paghihiwalay, no? Nahiwalay ang tao sa Diyos. At salamat sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na-restore po, no? Nagkaroon ng reconciliation between man at sa Diyos. Amen po. So napakasarap namang makuha tong salvation na to. Ang dami palang perks. Amen. So let's take advantage of dun sa mga perks na nabanggit natin. 7 benefits of salvation. So, ano ba ibig sabihin yung salvation? Diba, lagi nating naririnig yan, kaligtasan, salvation. Ito po ay, ang original meaning niyan is saved, healed, delivered, protected, made whole, to be kept safe and sound, to preserve, and whatnot. In other words, or sa madaling salita, salvation goes beyond just the forgiveness of sins. Kasi minsan, ang iniisip natin, nakuha mo na yung salvation, akala mo nagtatapos lang dun po sa pinatawad ka ng Diyos. Yes po. Pero, hindi natin alam yung kabuuan pala na meaning ng salvation. So, salvation came from the word Greek, yung sodso. No? So, ibig sabihin niyan, you're saved, you're healed, you're delivered, you're protected, made whole, to be kept safe and sound, to preserve. So, napakaganda, no? Yung andun yung restoration. In other words, hindi lang pinatawad ka. May mga package pa, sabi nga ni Pastora Sara. Salvation is the same word that is also translated as healing. To save and to heal. Di ba po na yung dun sa This is Your Day ni Benny Hinn, yung may tagline sila, Saving and Healing Gospel of Jesus. Yung to save and to heal. Di ba yung sa program ni Benny Hinn sa This is Your Day. Salvation is being saved or rescued from the penalty of separation from God. Amen? Ito po yung pang number 7. Yung light and guidance. So, light, punta po tayo dito sa light. 1 John 1:7. But if we keep living in the light, as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, napaka-importante po sa ating mga Kristiyano itong bagay na ito, itong light na to. No? Because kung walang light, if there's no light, there's no vision. There's no vision, there's no direction. Amen po. Di ba ilang beses po tayo nung naalala nyo, especially nung during pandemic, laging nasasabi ng ating pastor yung regarding sa eagle, yung sa agila, katulad tayo ng agila, hindi tayo mga manok. No, di ba hinahalin tulad tayo sa eagle at ang isang maganda sa isang agilang, isang kilala sa isang agila is meron silang vision na napakalinaw. Amen po. They have great vision, they have great focus. Amen? So kung tayo daw ay isang katulad ng mga agila, ay dapat nandun yung may vision ka. Pero mahirap magkaroon ng vision, ng focus kung walang light. Amen po. So if there's no light, there's no vision. Amen po. So yung mga mata ng agila, dahil nga may vision, nakakakita ng magagandang view. Parang tayong dapat ng mga Kristiyano, dapat yung, yes, hindi naman lagi maganda yung nasa paligid mo, pero out of that pangit na sitwasyon, dapat nakikita mo pa rin yung magagandang view, yung mga promises ng Lord sa buhay po natin.
Eagles have the ability to see colors more vividly than humans can. So mas bright, mas matingkad, mas totoo yung kulay na nakikita ng mga agila. They can even see ultraviolet light, sabi niya ganon. Mas nakikita po nila na colorful ang buhay. So dapat tayo mga Kristiyano, since tayo po ay naliwanagan na, dapat sa kabila ng lahat, makikita mo maganda pa rin mabuhay. Masarap mabuhay, maganda ang buhay. Appreciate mo yung buhay na meron ka. Ano po, wag na nating ikumpara. No, ikaw ay naliwanagan na, tayo ay naliwanagan na, dapat makita mo na ang buhay na kay Kristo ay maganda. Amen po. Sharp eyesight ang meron po sila, na inaalaw niya, dahil sharp ang eyesight ng agila, nakakapag-hunt sila ng mga prey nila, no, kahit sa malalayo. Amen? Kahit ilang feet away from them. No, so kaya nilang mag-hunt, no? Kasi nga sa sobrang sharp nung eyesight nila, dahil may vision, dahil maliwanag yung kanilang paningin. Amen. So bilang tayo ay inhalin tulad sa isang agila, na tayo ay mga Kristiyanong naliliwanagan, may light, hindi tayo nagugutom. Hindi na tayo magugutom. Kasi po lagi mong nakikita yung opportunity ng Lord na binibigay niya sa'yo. Lagi kang makakakita ng kakainin mo. Sa liwanag ng mata na meron ka. Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo, malaki ba yung mata mo? Pwedeng malaki ang mata, pero konti ang nakikita, di ba? May mga malalaking mata rin na malabo. Pero kasi, yung eagles ay yan yung napaka-sharp ng pantingin nila eh. No? Kaya nilang mag-hunt ng mga maliliit. So, mga hunter din tayo mga Kristiyano. Amen po ba? So, if there's no light, there's no vision. So, magulo, madilim. Kaya salamat, no? Kasi, nung tinanggap natin yung salvation na bigay sa atin ng Lord, kasama dito yung perks na magkaroon ng light sa buhay natin. So, naalala po ba natin yung time ng plague dun sa Exodus? Di ba sabing ganon? Ito po, they did not see one another, not did anyone rise from his place for 3 days. But all the sons of Israel had light in their dwellings. So kung walang liwanag, tayong mga Kristiyano, sa atin, magiging stagnant ka. Bakit? Hindi ka kikilos, hindi ka gagalaw. Bakit? Hindi ka gagalaw kasi madilim eh. Baka mamaya ma-shoot ka lang sa butas, baka mamaya mapano ka lang. So mag-i-stay ka lang sa lugar mo. Magkakaroon ng stagnation, magkakaroon ng stagnant life ang bawat isa sa atin kung madilim. Where there is no vision, sabi dito sa Proverbs 29:18, where there's no vision, the people perish. Where there's no vision, the people perish. Hindi lang pala sabi niya ganon, kung walang knowledge, may people perish because of lack of knowledge. Hindi lang pala yung lack of knowledge ang nakakapagpahamak sa mga lingkod ng Diyos. Kundi, sabi niya ganon, where there's no vision, people perish. Ulitin natin, if there's no light, there will be no vision. Blurry, magulo, madilim. So, wala pong mapupuntahan yung buhay natin. At isa po sa mabibigay po ng salvation sa atin ay yung kaliwanagan sa mga decision makings po natin. Kakaroon ng kaliwanagan sa pag-iisip, kakaroon po ng direksyon yung mga buhay natin. Mabubuhay tayo na katulad ng mga naliliwanagan. Nakikita natin yung mali sa tama. Magiging malinaw po ito sa atin. Amen? And lastly, yung guidance. John chapter 16, verse 7 to 14. Verse 7, however, I'm telling you the truth. It's for your advantage that I'm going away, because if I don't go away, the helper won't come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Ang tinutukoy po dito ni Jesus Christ ay ang Holy Spirit. Sabi niya, it's better for me to go so that the Holy Spirit will come to you. Sabi niya, kasi kung di ako alis, hindi ba ang Holy Spirit? Ngayon, sabi niya, when He comes, He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Now, verse 9, of sin, because they don't believe in me. Verse 10, of righteousness, because I'm going to the Father, and you will no longer see me. Verse 10, of righteousness, because I'm going to the Father, Verse 11, and of judgment, because the ruler of this world has been judged. Verse 12, still have a lot to say to you, but you cannot bear it now. 13, yet, when the Spirit of truth comes, He'll guide you into all truth.
He won't speak on his own accord, but he'll speak whatever he hears. And he will declare to you the things that are to come. Verse 14, he'll glorify me because he will take what is mine and declare it to you. So sinasabi po dito sa verse na to, may helper, may guidance na dumating. No, nung umakyat si Jesus Christ, dumating ang Holy Spirit, siya yung nag-guide po sa atin. And our Christian walk cannot survive without the presence of the Holy Spirit. Without His guidance, if we are apart from His presence, imposible po na maging matagumpay tayo sa Christian walk natin. Imposible na mag-survive. It's impossible for us to survive. Kung wala po ang helper, kung wala po yung guidance ng Holy Spirit po sa atin. Diba nga, not by might, nor by power, not by education, not by intelligence, but by the power of the living God. Kung bakit po tayo nagpapatuloy. Amen po. Maraming nakapag-aral, and yet, yung nalaman namin dun sa Shangri-La, edukada, and yet tumalon from 6th floor. So, walang magagawa yung education, walang magagawa yung, hindi ko sinasabing magkaroon ng education, pero not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. So, dun, kung walang Holy Spirit ang guidance niya, wala po tayo, or just nothing. Amen po. If the Holy Spirit is away from us, people wither and die. No? So dumarating po ang kamatayan. We can be spiritual in everything. In words and action, nobody's life change. Everything is dead kung wala po ang Holy Spirit. God gave us the Holy Spirit that we might know Him, that we might know Jesus as our Savior, that we might have relationship with Him. Sabi nga po dito sa Romans, diba, sabi niya, you don't know how to pray, don't know how to pray properly, kaya nga andyan po ang pag-guide. So, pag andyan po ang guidance ng Holy Spirit, yung mga dapat ipag-pray ay naipag-pray. So, ang laki po ng tulong talaga sa atin. No, andun yung guidance sa atin ng Holy Spirit. I-guide po tayo ng Diyos sa mga bagay na dapat po nating malaman. Kaso may controversial na tanong, mag-end na po tayo dito, no? May controversial na tanong, lagi ko naririnig to, nawawala ba ang salvation? No, lately, parang natanong sa amin ni Pastora Juvie, ito kasi ganun daw dun sa kanila, parang tinanong, kung hindi ako nagkakamali. Ang stand ko naman, syempre, hindi nawawala ang salvation, hindi binabawi ng Diyos ang salvation, ikaw ang nag-aabandona dun sa salvation na binigay ng Diyos sa'yo. Hindi ito binabawi, ikaw ang umaalis sa salvation na binigay ng Diyos sa'yo. Revelation chapter 3 verse 5, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti. At hindi ko kailanman bubarahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Ang magtatagumpay. So what if hindi mo pinagtagumpayan? Sabi niya ganon, ang mananatiling wakas ang siyang maliligtas. Ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. So, kung ayaw na nating mabura sa aklat ng buhay, magstay tayo dito po sa salvation na binigay po sa atin ng Panginoon. Yes, there's a lot of shortcomings, napakarami. No, bilang tao, bilang yung paligid mo hindi pa perpekto, kaya nga po nandiyan ang helper Siya ang tutulong sa atin. Yes, maraming shortcomings, pero alam mo sa heart mo na mahal mo yung Diyos na ni-receive mo. Na mahal mo si Jesus Christ. Alam mo dun sa heart mo. So, kahit may time napapagod ka na, may time parang you just wanna give up, pero hindi. Lalaban po tayo. May mga bagay na puwersa na nakapagpalayo sa'yo sa Lord, madalas po sarili natin, yung kalaban natin. Pero alam niyo po, magstay lang tayo dun sa salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po yung dito sa verse sa Songs of Solomon, sabi niya, have you seen the one I love? Have you seen the one whom my soul love? I must find him. Have you seen him? I can't rest till I find him. So, gagawa ka ng paraan. Ito kasing story ito, even in the middle of the night na madaling araw, hinahanap niya yung mahal niya. Yung sabi niya ganon, have you seen the one whom my soul love? Nakita mo ba? Alam niyo po mga kapatid, this is the time na mas lalo pa tayong dig deeper, grow deeper kay Christ sa ating Panginoon. Kasi nakikita na po natin yung nalalapit na yung pagdating ng ating Panginoon. Let's go deeper. Let's go deeper. Have you seen Jesus? Pag nakita ko ulit siya, yan po sabihin natin sa mga kasamahan natin dyan, pag nakita ko siya, I will never let him go. Parang kay Jacob, Lord,
I will never let you go unless you bless my life, unless you anoint my soul. Hindi na kita bibitawan. Hindi na ako bibitaw. So mga kapatid, wag po tayong bumitaw, and we can have God as much as we want. No, nakadepende po ito sa atin. So wala nang bibitaw. And let us take advantage of all the benefits na naituro po sa atin ng mga pastor. Hindi natin siya aabusuhin. Like, oh Lord, mabait ka naman eh. 'Di ba? Mercy, 'di ba? Kasama 'yon. So, pwede ako mag-asala ngayon, tapos babalik na lang ako kasi merciful ka. Hindi. Take advantage natin, pero wag nating abusuhin. Amen? Have you seen the one I love? So, magstay tayo kay Lord. Lagi po nating hanapin yung presensya ng Lord sa buhay natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa ginawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Lord, na-acknowledge namin that apart from you, we can do nothing, Panginoon. Lord, sa mga shortcomings na meron kami, Lord, ikaw ang magiging strength namin, Panginoon. Kami ay aasa sa'yo. Lord, dahil pinangako mo sa amin, kinuha mo na yung responsibilidad na kami po ay alagaan ng sabi mo, hanggang sa pumuti ang buhok namin, ikaw po ang mag-aalaga sa amin. Nagkakatiwala namin ang mga buhay namin sa iyo. Bawat kahinang meron kami, kalakasan namin na ikaw, Panginoon. Malaya kang kumilos sa aming mga buhay sa bawat naririto na nakikinig, Panginoon. Gamitin mo kami na maranasan din ng ibang tao yung salvation na ito na pinag-aaralan na namin, Panginoon. Salamat po, Ama, for being so good to us. Pino-glorify namin ang pangalan mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. God bless you po.